Hi, good morning. Good morning, Good morning. Arnie. Bagay pa sa akin yung polo ko. Meron ka din pala yan. Siyempre naman ako pa. Bagay. Sa election hotspots ka daw papadali. Alright, babalik. Mindanao. Una, hindi ka Basilan, tatabla sa ng Basilan. bala. Ayan. Ilata 2010, wala pa man ang araw. Painit na ng painit dito sa GMA Network. Sa mga oras na ito kasi naghahanda na ang ating mga kahiritan. Sila Senator Richard Gordon at Bayani Fernando. Uy, sila transformer ha. That's right. Kaya ihanda na ang inyong mga ihirit na tanong sa kanila. At ipadala po yan sa cellphone. I-text lang ang salitang hirit, space ang inyong tanong, name at address. Ipadala sa 367 para sa mga Smart Talk and Text subscribers at 2344 para sa mga Globe TM at Sun subscribers. Alright, sa landline, maaari rin kayo tumawag sa Hiritan 2010 hotline number 981-1961. Inuulit po namin, 981-1961. At sa internet, mag-iwan po ng inyong tweet sa aming Twitter account, Hiritan2010. Tandaan sa pakilagay lang po yung mensahe ninyo kung ang hirit nyong tanong at para kay Gordon o kay Bayani. Be specific. At ngayong brand new week na naman mga kapuso, gising na para maganda ang pasok ng inyong linggo at para lalong suwabe ang inyong umaga. Silipin na ang mga kalsada na pwede yung daanan at mga dapat iwasan dahil sa traffic. Ano, ikaw na mag-intro dito, At Mrs. magbabalik ang sobrang naming na-miss at ngayon, isa lang misis. Si very lovely pa rin, Laba Nobel. Good morning, ma'am. Good morning! Good morning! I love your t-shirts. So beautiful. Wala ka ba? Wala pa, mamaya. Mamaya. Ano tayo? Bakit na Papadala lang dyan? yan. Happy morning at happy morning sa ating mga motorista. Eto na po, Monday na naman. Balik na naman ho tayo sa ating mga trabaho. Eto na po, EDSA Kamuning Flyover. Makikita ho natin sa mga oras na ito, ang magkabilang lane nasa kaliwa ang patungo ng norte na wala namang problema. Pero ang kanang bahaging lane, pagkababaman nyo po ng flyover patungo po ng Cubao, ay nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Makikita ho natin ngayon yung ground level, medyo okay pa rin. At yung Kamuning area, maayos din po ang daloy ng trapiko. Katipunan ho tayo via 3G. Kahabaan po yan ng Katipunan Avenue. Nasa kaliwa ho ang patungo ng Balara area at nasa kanan naman patungo ng Libis. May kita ho natin na magkabilang lane na wala pang masyadong problema. Sa Mindiola naman, ako no kung saan dagsana mga estudyante, wala pa naman masyadong problema mga kapuso. Masisili pa ho natin ang tuloy-tuloy pa rin hong daloy ng trapiko ng magkabilang lane dyan po sa Mindiola. At ako pa rin po nag-isang reyna ng kalsada, Love Annie Berlianco. Look at that. Narito na po ang mga nagbabagang balita sa Unang Balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. 11 sundalong nasawi sa enkwentro sa Mansalay, Oriental Mindoro. Bibigyan ng military honors ngayong umaga. Chico River sa Kalinga na tanyag sa whitewater rafting. Unti-unti na natutuyo dahil sa El Nino. Bangkay ng 12 namatay sa malagim na bus accident sa La Union na iuwi na sa Santa Rosa, Laguna. 200,000 euros o mahigit 12 milyong piso jackpot sa isang poker tournament sa Germany, ninakaw. Pagsisimula ng eleksyon sa Iraq, binulabog ng mga pambobomba, 26 sibilyan, patay. Mga bansa sa Singapore, Malaysia, nagpabongga ng fireworks display sa Pyro Musical Competition. At Kodak Theater sa Amerika, all set na para sa 82nd Academy Awards ngayong umaga. Huwag pahuli, tutok na sa Unang Balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Labing isang sundalo po na napatay sa enkwentro sa Mansalay, Oriental Mindoro, bibigyan ng military honors sa Fort Bonifacio ngayong umaga. Kabilang sa mga napatay, isang Army Lieutenant na siyang tumatayong platoon leader. Ibuburol ang mga labi sa gym sa loob ng headquarters ng Philippine Army. Ang grupo ni First Lieutenant Ronnie Sipsip ang inatasang magsagawa ng clearing operation sa Mansalay, Oriental Mindoro para masiguro ang peace and order sa lugar. Nagpapagaling pa rin po sa Oriental Mindoro Provincial Hospital ang mga sundalong nasugatan sa enkwentro. Mula sa Calapan City, Oriental Mindoro, may live report si Dano Timpungko. Dano? Bagamat malayo na sa panganib, Rhea, ay patuloy na inoobserbahan pa rin ngayon dito sa Oriental Mindoro Provincial Hospital ang tatlo sa 7 sundalong nasugatan sa enkwentro nitong Sabado ng umaga.
Magkakasama na sa isang ward ang 3 sundalong sina Private First Class Victor Embiago, Private First Class Anthony Arguelles at Private First Class Ador Sindol. 3 sa 7 nasugatang sundalo sa engkwentro sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at mga miyembro ng NPA sa Mansalay, Oriental Mindoro. Kahapon na inoperahan na ang kanang kamay ni Sindol na tinamaan ng bala sa bakbakan. Tinanggal na rin ang natitirang shrapnel sa loob ng kanyang braso. Si Arguelles naman na dinaplisan ng bala sa magkabilang pisngi na ibubukas na ang mga mata matapos operahan. Hindi siya nakita ng anumang eye damage maliban sa reaksyon sa pulbura. Ang bala naman sa likod ni Embiago na nakita ninyo kanina ay hindi pa rin tinatanggal hanggang sa ngayon dahil inoobserbahan pa ng mga doktor ang kanyang lagay. Pero bumubuti naman na daw ang kanyang lagay at nagpapagaling na lang. Reyang, 4 pang mga nasugatang mga kasamahan ng 3 sundalong nandito sa ospital ay kasalukuyang nang nagpapagaling sa headquarters ng Charlie Company ng 4th Infantry Battalion sa bayan ng Bansud. Bunsod naman ng engkwentro, patuloy naman ang isinasagawang operasyon ng militar sa Mansalay na kilala o manungkutan ng NPA mula pa noong dekada 80. Patuloy din ang investigasyon sa kung ano ang tunay na nangyari at maraming namatay sa hanay ng gobyerno. At yan muna ang latest mula rito sa Calapan. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nag-uulat live mula sa Calapan City sa Oriental Mindoro. Kaugnay po ng Pursuit Operations laban sa NPA, makakasap natin si Lieutenant Colonel Romeo Browner Jr., ang tagapaskalita ng Armed Forces of the Philippines. Lieutenant Colonel Browner, good morning po. Yes, good morning, Igan. Good morning, Rhea, at magandang umaga sa ating mga televiewers. Kamusta na po yung Pursuit Operations laban po sa NPA na nakaengkwento nga po ng mga tauhan nyo sa Mansalay, Oriental Mindoro? Sa ngayon, Igan, ongoing yung ating operations. Lumaki na po, naging brigade level na po yung ating operations. In other words, nagdagdag po tayo ng mga tropa. Halos 1,000 na po yung tropa natin na humahabol dito sa grupo na nakaengkwentro ng mga sundalo. Posible ho ba nagkaroon ng security lapse o sa intelligence ninyo kaya nangyari po ito? Well, titignan natin, Igan, the investigation will also push through. Titignan natin po lahat ng mga possibilities. Ang tinitignan natin na isang posibilidad is that nangyari ho kasi ito ng 5:20 ng umaga. In other words, medyo maliwanag na po. Doon po kasi sa ating SOP, yung mga sundalo natin ay dapat lumakad sa gabi nang sa gayon na hindi po sila ma-detect ng kalaban natin. Dinagdagan po ba yung tropa na nakadeploy? Iba po yung naghahabol sa nagbibigay pa rin po ng seguridad sa naturang komunidad? Yes. Tama yun, Igan. Nagdagdag tayo ng tropa. At ito kasi ay parte ng kampanya natin laban dito sa New People's Army, especially dun sa extortion activities nila in line with the elections. Yung sinasabi nating permit to win and permit to campaign na kinokolekta po nila. So, hindi lang po dito sa Mindoro natin ginagawa ito, pero nationwide po itong kampanya natin against itong extortion activities. Okay. Yung ibang lugar po na kung saan NPA infested, kaya pa rin ho ba maproteksyonan ngayong hinaghahanda kayo sa eleksyon 2010, Colonel? Yes, Igan. Kaya po natin yan. And we are confident, bagamat nagkaroon tayo ng ganitong loss, we are confident na kaya pa rin natin maabot yung ating target na gawing insignificant or irrelevant po itong New People's Army. Okay. Sa panig ba ng NPA, may mga casualties din sila, Colonel? Pagkakaalam natin, Igan, meron mga casualties, pero sa ngayon, hindi po natin